Yodobashi Akiba. Sa buong diecast hunt ko sa Tokyo, dito ako pinakamaraming nakitang magagandang diecast models. Meron lang naman silang entire floor na dedicated sa games, toys, diecast models, pati na rin ang mga gunpla. Kaliwat kanang gashapon din ang meron dito, kaya hindi ka maiinip sa pag-ikot dito sa 6th floor. Nandito rin yung brand na hinahanap ko katulad ng Ino 64, Mini GT, Pop Race at Tarmac Works. Tignan nyo na lang itong Toyota AE86. Sobrang pogi, di ba? Sabayan mo pa ng ibang classic cars na pwede mong i-display. Ayun nga, muntik ko nang binili itong AE86 na 2,780 yan lang. Sa Philippine peso, around 1,056 lang ito. Dito rin ako pinaka nabilib sa Honda motorcycle. Hindi ko lang alam kung TMX ito pero grabe yung details. Check nyo naman yung gulong. Kung mahilig ka sa RC cars, pogi din itong 110 Subaru Impreza 2006 Color Type 1. Ito pa yung ibang models na nakita ko. Yung black na van ay hindi ko sure kung Hyundai o Toyota. Meron ding Suzuki at meron din silang FJ Cruiser na white at gray. Ito yung bagong brand na nakita ko na baka familiar na kayo. RMZ CT. Merong European house na may kasamang diecast car. So far, itong brand na ito ang isa sa mga pinakamurang diecast model na nakita ko. Paki-pause nyo na lang yung video kung gusto nyo makita yung details ng RMZ. Madami ding diecast models na gawa ng BMC. In terms of pricing, mas mahal ito ng konti compared sa Mini GT models. Ito mga Kyosho diecast models ay okay din. So far, sa lahat na napuntahan kong diecast stores, itong Yodobashi Akiba ang nakita kong murang nagbebenta ng Kyosho diecast models. Bagay ito sa mga nagsisimula pa lamang mag-collect ng diecast cars kasi hindi ganun ka-pricey yung mga model. Grabe din sa details itong mga McLaren na naka-display. Mas mahal lang ng konti kasi nasa 3,000 plus yan na lahat ng displays nila. Pero okay lang kasi wala pa namang 1,500 peso yan sa atin. Ito nga pala yung muntik ko nang binili. Yung Mercedes AMG GT63S na gawa ng para 64. Yun nga lang, nung sinilip ko yung price, medyo mataas siya compared dun sa mga nakikita ko sa online. Maganda rin pang display itong mga vintage cars na may Coca-Cola tampo. Pero sa price point na 4,350 yen, I think mas okay pa na bumili ka na lang muna ng Tarmac Works. O kaya ng mga diecast models na gawa ng Ino 64 katulad ng Toyota 2000 GT na ito. Grabe din sa details itong mga Pandem collab ng ignition models. Paki-pause nyo na lang yung video kung gusto nyo i-check yung details. Ito nga pala yung mga ibang scale na meron sila. Pause nyo na lang ulit para makita nyo pa yung mga iba pang detalye. Dito ko na-realize na mas okay pa rin pala mag-collect ng 164 scale. Kasi grabe ang difference ng price range. Pero anyway, kanya-kanyang budget naman yan. At meron din naman mga large scale models na hindi nalalayo ang price compared sa 164 model. Except lang dito sa brand na High Story. Kasi almost 3 mini GT models na ang kaya mong bilhin sa ganitong price point. Pero grabe naman sa ganda at details itong mga ginagawa nilang model. Check nyo na lang itong mga nasa screen. Anyway, sigurado namang mas mura itong mga nasa Yodobashi Akiba compared sa mga ibang diecast stores na mapagbibilan mo ng High Story. Nag-offer kasi ang Yodobashi Akiba ng tax-free sa mga purchases na more than 5,500 yen, which is siguradong makuha mo na agad kasi wala namang High Story diecast model na mas mababa pa sa 5,500 yen. Kung di ako nagkakamali, 10% discount din na makukuha mo sa mga purchases na more than 5,500 yen. Kaya sa ganitong price range, siguradong malaki ang discount na makukuha mo. Anyway, balik tayo sa 164 scale. Familiar ba kayo sa brand na gumagawa ng ganitong packaging? Hindi ko kasi napansin kung anong brand ito. Pakibanggit mo naman sa comment section kung familiar ka sa brand na ito. Ito mga Johnny Lightning diecast models ay dito ko lang din nakita. Medyo hawig siya sa Hot Wheels, di ba? Ito naman yung mga models na gawa ng Ino 64 at HJ64. Tingnan nyo yung Mitsubishi Pajero Evolution. Grabe sa details. Pero hindi rin naman pauhuli yung mga models na gawa ng HJ64 since nasa same price range lang sila. Unfortunately, ito lang yung nakita kong gawa ng Tarmac. Mas maganda sana kung marami pang Tarmac Works model ang nakadisplay. Pero malay mo pagpunta mo dito ay mag-restock sila. Ito yung mga iba pang model na gawa ng Ino 64 na talagang nagandaan ako. Kung hindi lang pang mini GT yung budget ko today, siguradong kinuha ko itong Nissan Silvia S13 V2 ng Pandem Rocket Band. Anyway, ito na yung paborito kong brand for now. Yung Mini GT at Pop Race. Napakaraming display ng Mini GT na available dito.
Unfortunately sa Pop Race, very limited lang. Pero okay lang kasi nandito naman yung mga models na medyo mahirap hanapin sa Pinas at ito naman talaga yung pinunta ko dito sa Tokyo. Tulad na lang nitong Calsonic na ito. Sobrang hirap nitong hanapin sa atin kahit na ilang hobby stock collectibles branches na ang binisita ko. So ayun, hanggang dito na lang muna ang ating video. Balitaan ko kayo kung anong models ang binili ko.